Magandang araw mga pre at eto na po 'no, atin po itong, bigyan ng reaksyon itong nasa screen po natin ngayon, ayan. Kasi itong si Cayetano mga pre masyado ng, bida-bida 'no, oo. Pero basahin po natin yung kanyang, statement mga pre 'no. Pero siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, ayan huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po, ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At may TikTok, Facebook po tayo diyan mga pre, kumpleto po 'yan, ayan. So, ito na nga, basahin po natin yung, sinabi ni Cayetano. Statement po, sabi niya, "Dalawa ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang." Ha? Baliw po itong si Cayetano. Alam naman po niya na hindi na siya yung, Senate President ngayon tapos, ipu-push niya, 'di ba? Ang Senado po, iisa lang talaga, okay? At ang kinikilala po naming Senate President, hindi ikaw, Alan Peter Cayetano. Ha? Oo. Senate President ka ng China, Senate President ka ng mga Duterte, pero hindi yung legal, 'di ba? Hindi po yung legal. Ano po yung, sagot po dito ni Senator Raffy Tulfo, sabi niya, "Kanino pong, side si Alan Peter Cayetano?" Nagtatanong po ano, siya po ang, Senate of the DDS. Kami po kami po ni Gatchalian Black ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala po ako na dito po talaga yung legit. Ito yung palpak, 'no, peke. Senador po sila ng mga DDS. Sila po senador ng buong Pilipinas. Naniniwala po ako diyan, 'di ba? Kasi ang legit po ay si Gatchalian naman talaga, 'di ba? Ilan na lang kayo diyan ngayon? Sa Cayetano Black, 10 na lang. May isa pang babaliktad. Dito po sa Gatchalian Black, 12 po sila. Diba? So, tama yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Senador kayo ng mga DDS. Diba? At kung sinasabi niyong nahati yung Senado, isa pa rin po yung tingin namin sa Senado. Kaya nga lang, hindi kayo namin kinikilala. Ikaw mismo, naputang ina ka, hindi ka namin kinikilala na Senate President. Diba? Kasi simula nung naging Senate President kang hayop ka, nagkaletse-letse dyan sa Senado. 'Di ba? Nagkaroon ng, maraming drama sa Senado. Kaya ang kinikilala po namin, siyempre ang Gatchalian Black, do'n kami. 'Di ba? So, kayo po mga pre, ano po yung inyong opinyon dito? Ano po yung inyong reaksyon? Paki-comment naman po para naman po, mabasa po natin yung inyong, kanya-kanyang reaksyon at opinyon, ayan. Basta po do'n lang po tayo sa Gatchalian Black kasi 'yun po yung legal. 'Di ba? Yun po yung legal, hindi po itong, Mr. 10K Black. Okay. Isunod naman po natin ito mga pre ano, basahin po natin ito. Ayon po dito, defense must identify Mary Grace Piatos if used in Sara Duterte impeachment trial. So, dapat po talaga na malaman po natin kung sino itong si Mary Grace Piatos, 'di ba? Sino ito? Kasi yun po yung pinakasikat na pangalan, 'di ba? Mary Grace Piatos. Sino po ito? Hindi mo naman pwedeng sabihin code name lang 'yan, 'di ba? Kasi iniimbestigahan na nga eh. May maling paggamit sa pondo ng Office of the Vice President. So hindi mo pwedeng sabihin identity, yung kailangan mong sabihin yung identity ng tao na yan. Kasi may katiwalian na, may kapalpakan na, may pagnanakaw na eh. Hindi mo pwedeng gamiting depensa na hindi. O seguridad ng tao na yan, si Mary Grace Piatos, code name lang yan. Kaya hindi pwede namin sabihin. Hindi po. Sa ngayon, hindi na kasi iniimbestigahan na. Okay?
Noon sana, nung wala pang investigasyon, pwede po na codename yung gamitin, in my opinion lang, Oh, pwede. Pero ngayong iniimbestigahan na ay kailangan na po nating malaman sino itong taong ito. 'Di ba? At kailangan niyang sabihin ng kampo ni Sara Duterte kung sino ito. Sino itong Mary Grace Piatos na 'to. Kasi kung hindi niyo 'yan sasabihin kung sino ang taong ito, ang madidiin diyan si Sara Duterte. Kasi ang iisipin ng taong bayan, gawa-gawa lang po ito ni Sara Duterte. Ang Mary Grace Piatos talaga si Sara kasi gawa-gawa niya eh. Gawa-gawa ng Office of the Vice President. 'Di ba? So wala pong takas dito si Sara Duterte kasi aminin niya o hindi, lubog pa rin siya dito. Pero mas maganda aminin mo, Sara Duterte. 'Di ba? Aminin mo. Ikanta mo ang taong yan kung hindi siya ghost. Ay baka mamaya kaluluwa yan, ghost yan. Hindi nahawakan yan. 'Di ba? Walang pagkakakilanlan yan. Pag hindi niyo yan napatunayan, sino yung ituturo? Si Sara, malamang. 'Di ba? Pondo ng taong bayan, napunta kay Mary Grace Piatos, hindi kayang patunayan ni Sara kung sino ito o ng legal team niya. Ay, sino pa ba yung ididiin? Eh di si Sara. 'Di ba? Kasi kayo yung naglagay dyan eh. Kayo. Hindi naman po si Ballpoint Man. Hindi naman po si Mr. President. Hindi naman po si Senator. Hindi naman po si Congressman. Kayo dyan sa Office of the Vice President. Diba? So, yun po yung klaro dyan. Okay? Wala tayong magagawa to si Sara. Iyak talaga to ng dugo. Iiyak to ng malala. Lalo na malapit na po yung impeachment trial laban dito sa kanya. Okay? Eto pa. Isunod po natin ito mga pre. Ayon po dito, from Duterte ally to Marcos appointee, who is Melvin Matibag, the new NBI chief? Pag-usapan po natin si Melvin Matibag. Kasi dati po siyang nasa Duterte, kakampi po siya ng mga Duterte, di ba? Tapos ngayon, biglang nasa Marcos administration. Well, durog po dito ang mga DDS at mga Duterte kasi alam po ni Matibag ang galawan dyan sa mga Duterte sa pagiging DDS or sa kampo ng mga demonyo. Alam niya po. Diba? Kaya durog po ang mga DDS, mga Duterte nung siya po ang yung naging NBI chief. Diba? Nadurog po sila. Kasi parang si General Torre din po ito eh. Pag may mission talaga, tinatapos niya, siya pa mismo pumupunta po doon sa lugar na kanilang i-raid. Diba? Kaya marami po mga DDS, lalong-lalong mga Duterte, galit po dito ngayon kay Matibag. Diba? Melvin Matibag, galit na galit. Kasi ikaw ba naman biglang bumaliktad? Pero para sa akin mga pre, tama lang din yung ginawa ni Matibag kasi mali na yun sila eh. Diba? And syempre, saan ka ba kakampi? Siyempre, sa gobyerno po dapat. Kahit anong mangyari, gobyerno at gobyerno pa rin ang kakampihan. Diba? Pero, gagawa ka ng tama. Hindi yung gagawa ka ng kabalbalan, kapalpakan. Which is, ginagampanan naman po ni Matibag yung kanyang trabaho ngayon. At natutuwa naman po ang taong bayan dito. Diba? So, Duterte to Marcos administration, wala. Diba? Iyak mga DDS. Ayan, comment niyo po kung kayo po ay may mga reaction dyan at para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang komento. At ito po yung panghuli. Ang huli po natin, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong itong founder po ng Peanut Gallery. Maawa gusto mo ngayon. Franco Mabanta claims he was set up after NBI foils extort try on Martin Romualdez. Ayan na. Alam mo, ako kasi naniniwala talaga ako na mukhang pera talaga to si Mabanta. Diba? At sa mga DDS po na naniniwala diyan sa Peanut Gallery na yan at sa hinayupak na to, ay mag-isip-isip na po kayo, wag pong tatanga-tanga. Ha? Tagtad ng kaso to, si Mabanta. Hindi lang naman po si Martin Romualdez yung kinikikilan di umano ng taong ito. Marami pong mga malalaking politiko. Diba? Pero nayari siya kay former House Speaker Martin Romualdez.
'Di ba? Hindi siya umubra. Oh. Kasi kung si Martin Romualdez may tinatago, magbibigay po ng pera yan eh. Kung guilty siya, pero dahil hindi naman po siya guilty, walang nangyari. Tingnan nyo, nung tinakot nila si Martin Romualdez, kapag hindi magbibigay, maglalabas ng video. Di ba? Eh, naglabas nga sila ng video. 1 oras yun. Eh, tangina, nung pinanood mo yung video, walang kwenta. Wala namang matibay na mga ebidensya dun. Puro chismis. Di ba? Puro po chismis. Basura po yung video nila. Kaya, maniniwala kayo sa peanut gallery? Sasabihin yung nasa katotohanan? Samantalang itong taong ito, yung founder, tad-tad ng kaso? Asan pa yung kredibilidad niyan? Di ba? Wala na po. Peanut gallery, dinadaan lang kayo sa magandang kasuutan, magandang studio. Di ba? Pa-English dyan para magmukhang professional yung kanilang galawan. Pero sila po, yung mga professional na mangingikil pukin ang ina nyo. Kaya wag nyo kaming ululin dito. Hindi nyo kami mauuto. Kapwa nyo lang tanga at yung mga dides na mababa yung utak, yan yung kaya nyong utuin. Kami po hindi. Gumagana yung aming utak. Hindi kami tanga tulad nyo. Hindi kami tanga. Tulad ng mga hinayupak na mga dides na yan. Ha? Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, i-comment nyo po yan para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan. So, yun mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Hindi ko na po ito papatagilin pa. Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ingat po kayo lahat at magandang araw po sa inyo. Share po natin ang video ito. May TikTok, Facebook po tayo dyan, kompleto po. Ayan. So, paalam po muna pansamantala. Ingat po mga pre.